dito yung Onyx. Joy, hindi ganun ka-safe yung kanyang access dun sa Zushin. At pwede din maapuruhan yung XP lane dito ng side ng Aurora. But come the late game, dyan na sila Ariba. Ito yung Moskov and Joy na pwede talaga mag-control ng mapa. Yeah. And we all know this too well, especially for Onyx Philippines. Even on Season 14, sila din yung isa sa mga talamak gumamit ng Joy-Moskov combination. Alam nila yung tendencies niyan sa late game, but early game, for sure, kayang-kaya nilang hanapan ng butas yan. And this is a very important game para dito sa Aurora Gaming. Kahapon na patumbalan nila ang MSC defending champions. At ngayon, they are poising to take the M-Series defending champions. Pero mukhang nakakalabang ang Onyx Philippines dito sa kanilang trade-up in the mid lane. But this is a very comfortable hero para kay Kelra. Sobrang komportable. Ang gandaan dito is hindi naman talaga ganun kadali talunin itong Granger na to dun sa my gold lane at yung gold crab control pa nandun. At the same time, mabilis i-activate para sa Onyx. Kung sakali mamaya na makahanap ng magandang opening Onyx dito with the rotations and eventually the first and second turtle, pwede nilang tawagin agad si Kedra para puruhan yung Rora sa mapa. Not just that, yung early rotations na pwedeng lumabas mula kay King Kong. So for Aurora, kailangan nilang protektahan yung kanilang middle lane. Most especially, ito yung importanting skill na kailangan nila aside from Edward, yung real-world manipulation for the first turtle fight. And yung real-world manipulation na yun, no, muntikan na natin makita sa ating second series of the day na ginamit din ito ni Haji. Pero agad itong na-counter ng mga kalaban nila. And for Aurora Gaming ngayon, na sila naman ang gagamit ng E5, feel like lesson na yun eh. Kailangan nyo nang alagaan yung pwesto ni Yue sa first turtle nyo pa lamang. Oh, Demon Kite already with 4 beats and electrifying beats lumabas mula sa kanya, forcing out the flicker kasi wala pang Crimson Beacon si Super Prince. Yun yung maganda doon sa ginawa ni Demon Kite. At mabilis lang din naman niya maaabot yung kanyang ultimate at mukhang pwede silang pumalag dito sa first turtle fight natin. Especially kasi hindi ganun kabilis yung pag-clear dito sa may gitna. And Eve will get the ultimate faster than Onyx. Ganda ng control ni Demon Kite dun sa gold lane. So hindi ka naman, First na lang pala. Pero yun na nga na first ng Aurora. Pero that is steal from Demon Kite. Actually, that was good. The turtle control mula sa Aurora and Brusco. Tutong pa ata, tinamaan pa ni Edward dito with the lapu-lapu revitalize para kay Light. Ito na yung kabayo ng Aurora. Pero niyoyoyo siya ni Kirk. May damage mula kay King Kong. Nasan yung Traceless? Hindi aabot. Matakatampo pa. Glorious pathway palabas. Saktong level 4, makakapag-glorious pathway pa. Libreng turn, actually, turtle plus the first blood. Panalo na naman sa early team fight ng Aurora. In under 1 minute, Aurora made several good plays na talagang napuruan yung Onyx doon. Una, yung poke coming out from Demon Kite forcing yung flicker doon kay Zushin. Tapos, dahil nakakuha sila ng poke na yun, nauna si Yue makakuha ng level 4. Nung nagkaroon ng teamfight yung Onyx, mas maganda na naman talaga yung decision na i-burst yung turtle. Kaya nga lang nanakawan sila dito ni Demon Kite. At pagkakuha niya nung XP na yun, meron silang shields. They gave yung opening kay Edward with the flicker na nakuha yung kill kay Brusco. It was a disaster for Onyx. And ngayon, napakahirap ng bumangon for the season shade. And to be fair, no, yung mga early game team fights pala ng isang lapu-lapu. Pero teka lang, si Light mukhang dadambuhin na at mukhang mabibigyan pa. Babagsak ng ganun lang at si King Kong ay makakatakas pa. Demon Kite nandun sa ilalim. Makakatakas pa nga mukhang di na. 2 for 1 trade at may laban pa nga sa baba. Gonna be really good para sa Onyx for the trade-off. Perfect sana kung si King Kong yung naunang makakuha ng kill kay Demon Kite, but Demon Kite actually got the XP. So, even after that dive, tingin ko yung Aurora masaya dun sa trade na yun. Kahit lugi sila, technically may lugi sila sa gold, pero sa overall effect niya dun sa game, mas nakalamang sa Aurora yun. Kasi walang gumagano sa Moskov eh. And by the way panalo si Demon Kite sa lane 500 gold versus Kelra. This is very, very rare for us to see, lalo kapag hawak na yung kanyang Granger. That's true. Isa si Granger sa mga talagang nang do-dominate ng lane with all of the pokes. Kung kanina pa talaga nagiging very careful at napakaganda ng laning phase para dito kay Demon Kite as the second turtle of the game is already being started by Aurora. Onyx Philippines though, ipag-reset nila ang Lord na ito, ang turtle rather, at hihilain naman ito ni Kirk. King Kong with the item pickup at mukhang another reset ng turtle ang ating makikita mga pare. Just imagine, si Demon Kite pa yung unang umalas. Brusco tumalon with a tidal strike
Tsunami Slam na purify lang ni Yue. Wala namang punish however mula sa Aurora pero alam nila walang ultimate si Brusco. SOD papunta sa may bantang iba pa para dumepensa si Dominic Kite. Kasi matulungan siya dalawa. King Kong and Kelra hindi pa rin kaya. Oo, hindi pa ginamit yung Purify, no? Pero si Light ngayon have the HP. Edward papasok. Here comes the reverse manipulation. Talon mula kay Edward Vengeance. Sapat ba? Makakatakbo. Breaker pero nandun pa rin naman yung flicker and as well as the last hit mula kay Yue. And Light, pupunta rin sa may middle lane, makakadepensa. Makaharangan din nila yung Reaper for Onyx Philippines and Aurora once again winning the turtle fight. At ang nakakatuwa doon ay minsan lang natin makitang manggigil si Edward. Especially for a kill na hindi jungler. Hindi niya ginagawa yun. Pero mukhang nanggigil kay Kirk. Went in for that flicker play and saktong-sakto naman. No, by the time na lumabas, ang susunod na objective ay malapit na rin ang kanyang flicker. Yeah. At this point, ang Onyx kailangan na talaga isip na ng ibang approach because if this game naturally plays like this, parang papalag yung Onyx, makakuha sila ng pick-off, yung Rora makakuha ng neutral objective. If magtuloy-tuloy ito, grabe! Tumumba si Yue sa may middle lane. Glorious pathway mula dito kay Light. The Joy. Brusco, pero Demon Cat sa may batang likuran. Electrifying beats palabas. And Onyx Philippines, isa yung nawala sa may middle lane pero may solo kill sa may top lane. Paano mo ginawa yun against a CC na merong access sa best 1v1 duels dito sa ating laro with the sustain? This is one of Kirk's signatures. He heroes as well. Edward on fire dito ngayon, 6 minutes in. Well, Edward did have the War Axe, samantala yung CC wala pang nabuong item sa moment na yun. At yun nga, nagalawan niya with the EXP na advantage nila. Yeah. Na-type dun sa may Torre. Knowing full well na yung combo ng Lapu-Lapu pag tumama sa kahit anong fighter ay pwede talagang makaburst kasi hindi naman high HP yung isang CC. Eventually, it will be, pero sa ngayon, kaya pang i-one-hit knockout. By the way, ang laki ng problema ng Onyx, ang laki ng farm ni Dominic Kite na pabayaan sa kusina yung Moskov. Halos 700 gold. Actually, yung lamang ni Dominic Kite, 600-700. Pero si Brusco dito tumalon kay Edward. Kaya ba din ang patumbahin? Yung Lapu-Lapu, wala pang flicker. Pero kapag Phoenix Fighter, tatlo pa yung SOD! With the damage reduction from the second skill and SOD mula dito kay Dominic Kite. Brusco tumatakbo, pero wala siyang matalunan. Demon Kite, zoning out King Kong sa may batang likuran. And Torres sa may middle lane, ang kanilang natakbuhan. Aurora, again, another objective para sa kanila. Ang ganda ng postura ng Aurora after winning that team fight. Agarang pumuesto si Light sa tapat ng Torre nila in the mid lane, ensuring na walang makakalusot at makakakuha ng additional objective aside ng Aurora Gaming. Si Kenra ngayon nag-iisa sa baba. Nandiyan naman pala si Super Friends pero mukhang wala nang makukuha pa. Wolf, now that we have entered a 3-point gold dito sa Aurora, ano pa bang kailangan gawin ng Onyx Philippines to try and limit yung bleeding? Don't attempt the kill on Edward kasi parang nakita natin na hindi pa nila kaya patayin. At this point, maybe later on, kaya nila i-burst with a Kalea combo. And apart from that, I think ito na, kailangan nila tawagin si Bossing Kelra. Oo. Si Boss Dwayne. Lumalaki na yung problema nila eh. Kumbaga, ito yung window na parang, pwede pa, Kelra, magagamit pa natin yung early game aspect ng Granger. Kasi currently, yung mayaman, si Paldomeng. Yep. And then, malaking problema yan sa Onyx kasi hindi naman sila nakahayabusa or any assassin na madaling maghabol dun sa isang Moskov. They do have the vision mula dun sa isang Yisung Chin. At kung iisipin, meron din namang way para sagutin yung split push para dito sa isang Yisung Chin. Kaso, dalawa yan, Joy and Moskov. Naipit pa yung Granger mid. Si King Kong pa yung binigyan nila ng farm sa may top lane. Super Friends, naghahanap siya ng possible na dampot sa Aurora. Pero napakita ng group up nila. SOD sa may bandang itaas. Para clear lang yung wave. Hindi niya inabot yung YSS. Kirk. Okay, na-force out yung electrifying beats dito. Wala pa mangyayari. Chill pa ang mapa. And very interesting item pickup here mula kay Yue. Divine Glaive ang kanilang kukunin pero mukhang magtutusok si Brusco. Here comes Super Prince with the Crimson Beacon. May aangat na isa pero kukunin nila with the RWM. Makakatakas ka ba si Brusco? Mukhang tutusukin lamang si Dominic Kite! Pumasok sa may batang likuran. Pero Torre lang yung kanilang gustong patumbahin. Pero sa may batang likuran, Demon Kite, electrifying beats. Nakatakbo si King Kong dito with the Mountain Shocker. Added movement speed para makalayo siya mula kay Demon Kite. Pero again, kontrolado ng Aurora yung mapa. At mukhang kailangan na nga rin mag-clear up dito na side ng Onyx Philippines in the mid lane. Grabe na rin yung Brusco. Isa na namang dadali nata ni Brusco pero si Light ay hindi niya maiaabot pa. Si Edward kalahati ang HP pero mukhang regroup na ang call para sa Aurora Gaming. 5 segundo bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito.
Kita natin yung pag-force doon sa Purify on to Dominic kahit na masyado ding aggressive doon. Pero alam naman natin na may Purify siya. So the only reason kung bakit ganun ka-aggressive yung ginagawa ni Dominic is to force some reactions mula sa Onyx. And indeed, that was a flicker. That was an initiation from Brusco. I mean, had to burn yung kanyang Purify. Pero ngayon, ang Onyx, medyo nasa panic mode naman sila sa ngayon. Kasi kailangan nilang kumontest din sa Lord. Kahit lugi sila, hindi nila pwedeng ibigay ito. Requirement to. Kaso lalo lang umihirap, may Queen's Wings na. Yung lapu-lapu, men. Ito yung hero na bawal mong i-burst. Lalo pag tabi-tabi kayo kasi magpapatong-patong yung damage reduction. That's right. And si Dominic nagtatago lang. Mountain Shower, however, kita nila lahat. Pero may SOD, Glorious Path yung lumabas na mula kay Boy. Tumama sa pipantang Liberan King Kong. Securing the Lord. Pero Brusco, hinahabol ng tatlo mula sa Aurora. Naghahanap pa sila ng additional kill. Dito sa may middle lane, pero nice disengage mula sa Onyx Philippines. Ibang klaseng intercept yung ginawa ni Brusco doon. Going in for the conceal, hinanap niya kung nasaan yung Yisun, hinanap niya kung nasaan yung Demon Knight pick-up na Joy at agaran niyang inultihan just to make sure na yung Red 3 ay mapupunta kay King Kong. And also yung information that I got from Mountain Shocker, you cannot ask for anything more dun sa Onyx. Sinabi natin na requirement na para sa kanila nakunin yung Lord na yun at nakuha nila just to prolong the game a little bit more. Pero lugi pa rin sila sa Yun nga eh. ekonomiya. Hanggang saan mo patatagalin kasi yung Aurora, lalo lang lumalaki yung ngiti ni Dominic. Tumutumba na yung mga towers sa may top lane. SOT sa harap ni Killer, panakot lang. Ganito yung ginawa mo sa amin kanina. Warning shot pa lang ang binabato. At ang retribution ay magagamit na rin. Hindi makukuha ni King Kong ang kanyang purple buff at mukhang makakapag-rotation pa si Demon Knight sa sarili niyang jungle. Having a full triple buff experience dito sa kanyang late game rotation. Nakakabawi na kahit paano dito si Kelra at he's just 700 gold behind. Pero the rest of Onyx hindi pa ganun ka nakakabawi. In fact, ito kanilang CC na inaasahan din sana nila sa early game na maging problema para dun sa Hylos. Parang na-skip na yun. Ito si Hylos with Kiras. Tapos Queen's Wings on Edward na may casual na Dreadnought. Hindi na problemado dun sa curtain call. In fact, pwede na nilang i-welcome yung curtain call mula dun sa CC. Sasaluhin lang ni Edward dyan kasi si Demon Knight makakahat ng backline access kay King Kong. And yun pa isa nilang problema eh. They have matchup problems. No? Yung YSS into Joy, Granger into the Moscow late game. Lalo na may tapos na yung Wind of Nature on the Dominic Knight. So medyo mahihirapan talaga yung Onyx pagdating sa mga team fights. Pero sa totoo lang, yung damage na rin ni Yue, medyo nakakalimutan. That's true. Yung mga pa-poke-poke, yung mga pa-void crystal. Ma'am, pa-void, medyo masyado na pong masakit yung mga nanggagaling sa damage na yon. Aurora Gaming, ito hindi kasi napapansin, pare. Yun yung nakakainis eh. Lahat tayo mapapatingin kay Demon Knight, kay Dominic Knight, pero sa totoo lang si Yue, ang dami na rin niyang nalalapag na damage. Fleeting time kay Brusco at this stage of the game. Wala na, parang all in na to. All in na to, direct. Dampot. Ilaban na natin, direct yan ang nagiging decision dito para sa Onyx. Kailangan nila ng black magic na at this point. Grabe. Ibang klaseng mahika na talaga ang kailangan nila. And looking at our Infinix in-game equipment, I think patungo na ng either Blood Wings ang Eve na ito o kaya patungo sa Holy Crystal. Di natin sure. Pwedeng either way kung bigla niyang maisip na mag-goal. Hindi, nag-Blood Wings ang idol natin. Ang idea dito ng mga supporting crew ng Aurora, hindi natin kailangan ng damage. Huwag tayo maging greedy. Pag mas matagal tayong inahampas na Onyx at mas matagal tayong survive sa team fights, mas mataas yung impact natin with the slows, with the burst damage. And yun yung napansin natin kay Edward picking up the Dreadnought armor din. Ito na. One of the more important lords na pwede natin makita. Berserker! Ang sakit, pare! Ito yung Void Crystal tinaas sa Spear of Mystery. Passive lang. Spear of Quicksence mula rito kay Dominic Knight. Dinaan lang sa konting sibat. And just like that, Lord secured para dito sa Aurora Gaming. Isang misstep lamang ni Kirk ay biglang sinugod na ng buong Aurora Gaming. At may Torre pa atang kukunin dito sa mid lane. Nag-iinit na ang Aurora after the comeback victory of Onyx Philippines in Game 1. Sa Game 2, sila ay nagdomina. Game 3 ngayon, nagpapakita na naman. Dominic Knight! Iika sa Wind of Nature. Spear of Mystery! RWM para masara dito yung tatakbuhan ng Onyx. Nakalabas
sa Super Prince. No, However, napawid with na, the napawid flicker, na. Canon, yung naiwan dito for Aurora, pero may Lord pa doon sa top lane. Walang flicker si Super Prince at pati na rin si Kelra. At wala ring Wind of Nature. Nagamit nga rin yung mga nanggagaling sa passive dito ni Doming kahit napilitang mag-Wind of Nature dito si Kendra. Ibabato na nga rin No ang Mountain Mountain Shocker Shocker. dito. Ang dami ng nababato ng Onyx Philippines at hindi pa nga bumatamba ang Lord dito sa top lane. Here comes the Glorious Pathway. Papasok ang Aurora, nararamdaman na nila. Edwards may pagtakunahan with the flicker pero natampot siya ni Super Prince. Pinagbabalik siya ng bala ni Kelra. Pero yung sipat ni Dominic kailangan na namang ingat. Nakaka-defense pa sila. SOD. Sa SOD! Mula kay Dominic, papasok ba? Hindi. Kumakalma ang Aurora. Disiplinang matindi. Onyx Philippines, they will defend. Nakadepensa pa naman ang Onyx Philippines pero dalawang inhibitor turret na nawala sa kanila. And medyo swerte pa to, Wolf. Yes. Malapit doon sa Lord yung dalawang lanes na wala sa kanila. Yun na konti na lang na opening yun at light at the end of the tunnel for Onyx. Pero hindi katulad ng game number 1 kung saan yung late game ng Onyx ay mas maganda kumpara sa Aurora. Hindi magiging scaling ang Granger plus Season Shin kumpara sa Joy Moscow. So the longer this game goes, the better it is for Aurora. Kailangan na lang nilang maging mas disiplinado. You just have to make a better plan on initiate against Onyx. Nasa kanila na ang lamang at nasa kanila pa ang advantage sa late game. And not just that, no? Parang for Aurora Gaming, they could play safe. Pwede na sila mag-play safe. Pwede na lang nilang antayin yung natural progression ng mga bagay-bagay. Meanwhile, for Onyx Philippines, they have to take multiple risks. Yeah. Take note ang taas ng chasing power ng Aurora with the Glorious Pathway, yung apat at actually Demon Kite. They also have the macro advantage ng slow push. So, hindi lang kapugian yung kailangan dito ng Onyx. Kailangan nila ng milagro, kailangan nila mala-impactong play mula kay Brusco. Let's see kung lalabas nga ba yun. Purple buff ngayon, kinokontest ng side ng Aurora. Demon Kite. At mukhang makukuha pa ito ni Doming Kite. Kompleto ang side ng Aurora Gaming. Sama-sama Jutsu dito sa may bandang mid lane. Meanwhile, for the side of Onyx Philippines, mukhang dadaan nila sa macro, mga pare. Magpapakita sa may bandang ibaba. Nakakatakot kasi men, bawal lumabot yung ulo mo. Kasi Oo. pag hindi nila kita yung joy, alam mo pwede kang huntingin ni Demon Kite. And ito na, nagsisimula na yung slow push. Nauna yung Aurora sa ibaba. So walang magagawa yung Onyx kundi subukang kontrolin yung mid. Kaso ang problema, hindi rin nila makita nasan si Yue, nasan si Edward, and most especially nasaan si Demon Kite. At ito rin kasi yung specialty ng ating mga top tier teams dito sa MPL Philippines. Kapag nandito na sa mga advantage points na kailangan na lang nilang hintayin yung mga mangyayari, ay nilalaro rin nila ang vision. In fact, mukhang go-hold lamang nila yung Lord na ito. Half HP already. Ang tanong, mag-all in nga pa sila dito? Demon Kite, binaburst down yung Lord, 4k HP, makukuha nila with Electrify Mid. Tommy Kite naman na sa may batang likuran. Brusco, na-force and purify, pero lumalagpas Tommy Kite, tumong para sa King Kong. And the with the Lord